Kamusta? Nagsisimula ang kwento habang ang isang batang babae na si Coco ay naglalaba sa isang ilog. Humihingi siya ng paumanhin sa isang USA dahil sa paggawa niya ng kalat, pero sinasabi niyang mawawala rin ito agad. Ang kalat na ginawa niya ay biglang nawawala, at sinasabi ni Coco na maganda ang magic tuwing nakikita niya ito. Ang magic ay kahanga-hanga, pero kung paano ito gumagana ay hindi alam. Ang mga witches lamang ang kayang mag-cast ng spells, at ang mga ordinaryong tao ay maaari lamang mabiyayaan nito. Hindi lahat ay maaaring maging witch, at kailangan ay ipinanganak kang may potensyal. Ini-imagine ni Coco kung ano ang pakiramdam ng maging isang witch at inuutusan niya ang kanyang mga kumot na maging isang flying cloak. Hindi ito gumana, pero namangha siya sa ibang bagay. Isa itong Pegasus carriage at hindi pa siya kailanman nakakita nito na lumapag dati. Sinabi ni Coco sa kanyang ina na may dumating na bisita at nagulat siya nang makasalubong niya ang isang estranghero. May grupo rin ng mga babae roon na tumitingin sa lahat ng tela sa paligid ng tindahan. Tuwang-tuwa si Coco dahil ito ang mga taong dumating gamit ang Pegasus carriage. Ipinaliwanag ng lalaki na hindi siya kasama ng mga babae at naghahanap lang siya ng smoke-colored fabric. Nag-alok siyang bumalik na lang kapag hindi na sila abala, pero sinabi ni Coco na matutulungan niya siya. Umaasa si Coco na makikita niya ang Pegasus carriage kapag tapos na siya, pero ayaw ng kanyang ina na pakialaman niya ang mga gamit ng customer. Sinabi ni Coco na hindi siya magiging sagabal, at nangako siyang titigil na siya sa pagsasabi na gusto niyang maging witch. Pumayag ang kanyang ina, kaya masayang nagtrabaho si Coco. Kinuha niya ang sukat ng lalaki at pumunta upang putulin ang tela para sa kanya. Talagang naglaan ng oras si Coco para masigurong tama ang kanyang ginagawa, at nagulat siya nang mapansin niyang nandoon mismo ang lalaki. Sinabi nito na may mahusay na konsentrasyon at matatag na kamay si Coco. Hinangaan niya ang kanyang trabaho at sinabi niyang hindi niya inaasahan na ang bar ayang ito ay may ganitong kahusay na craftsman. Tinawag niya itong tunay na magic, pero hindi iyon ang tingin ni Coco. Sinabi niya na ang magic ay mas Mr. Ayuso, mas kumikislap, at mas mahalaga. Ang magic ay isang bagay na napakahalaga, at ito ay isang bagay na hindi niya maabot. Halatang halata na nahuhumaling siya sa magic, kaya naisip ng lalaki kung bakit gustong-gusto niya ito. Ipinaliwanag ni Coco na pumunta siya sa isang festival noong siya ay mas bata at nakilala niya ang isang witch na may suot na mask. Ang witch ay nagbebenta ng mga magical picture books at tinanong siya kung gusto niyang bumili ng isa. Mahilig si Coco sa picture books, pero wala siyang ideya kung ano ang magic. Ipinaliwanag ng witch na ang magic ay isang himala na nagbibigay buhay sa mundong ito. Ipinakita ng witch sa kanya ang isang sulyap ng kung ano ang kayang gawin ng magic, at naisip ni Coco na napakaganda nito. Agad niyang nalaman na gusto niya ang magic, at sinabi ng witch na ang librong kanyang binibenta ay may kasamang libreng wand. Dapat sana ay bibili si Coco ng prutas gamit ang kanyang pera, pero binili niya ang magical picture book sa halip. Hindi natuwa ang kanyang ina, at sinabi ni Coco na isang lalaking may matulis na sombrero ang nagbenta nito sa kanya. Doon sinabi ni Coco sa kanyang ina na magiging isang witch siya na magbibigay buhay sa mundo. Sa kasamaang palad, ibinunyag ng kanyang ina na hindi niya iyon magagawa. Hindi maaaring maging witch ang isang tao maliban kung ipinanganak siya na may magical powers. Ang mga ordinaryong tao ay walang kakayahang maging witch, at walang exception. Tumanggi si Coco na sumuko, kaya ipinakita niya sa kanyang ina na ang lupa ay kumikislap tuwing siya ay humahakbang. Sinabi ng kanyang ina na kung patuloy nakikinang ang lupa hanggang makauwi sila, baka mayroon nga siyang kakayahang gumamit ng magic. Habang pauwi sila, desperadong pinagmamasdan ni Coco ang bawat hakbang niya, umaasang magtatagal ang magic. Sa kasamaang palad, unti-unting nawala ang liwanag sa kanyang mga mata kasabay ng pagkawala ng liwanag sa ilalim ng kanyang mga paa. Mula noon, naging mahilig si Coco sa panunood ng magic at hindi niya mabitawan ang kanyang pangarap na maging isang witch. Bigla na lang yumanig ang lupa at lahat ay nagmadaling lumabas. Tumagilid ang carriage at nagmadaling tumakbo si Coco upang tingnan ang ilang bata mula sa kanilang barayo. Isa sa kanila ay napunta sa ilalim ng carriage at nabagok ang ulo, dahilan para tumagilid ito. Galit ang mga babae dahil hindi na sila makakauwi nang walang kanilang carriage. Bigla, nagtanong ang lalaki kung gusto ba nilang ayusin niya ito. Nagtaka ang mga babae kung sino ang lalaking ito, at napagtanto niya na makakatulong kung suot niya ang kanyang signature hat. Namangha si Coco habang pinapanood siyang isuot ang kanyang pointed hat. Ang pangalan niya ay Keyfree, at ibinunyag niyang isa siyang witch. Naghanda na siyang magtrabaho, pero ang paggawa ng magic sa labas ay maaaring magdulot ng problema.
Agad na kumilos si Coco at sinabi na maaari niyang gamitin ang kanilang shop. Pinagalitan siya ng kanyang ina, pero itinuro ni Coco na si Keyfree ay isang tunay na witch. Maaaring ito na ang pagkakataon niya na makita ang eksaktong sandali kung paano nagkakast ng spell. Pumayag ang kanyang ina, pero hindi nangyari ang inaasahan. Hiniling ni Keyfree kay Coco na magbantay sa labas at siguraduhing walang titingin sa loob ng shop habang ginagawa niya ang spell. Iniwan siya sa labas at sinabi na kahit anong mangyari, hindi niya dapat papasukin ang kahit sino. Naupo si Coco sa labas at iniisip kung bakit hindi maaaring panoorin kung paano ito ginagawa. Ang magic ay nasa buong mundo, pero hindi alam ng mga tao kung paano ito nagagawa. Ang mga witches lamang ang nakakaalam ng sikreto at talagang nais ni Coco na matutunan ito. Bigla niyang napansin na sinusubukan ng mga pilyong bata na sumilip sa loob ng shop. Hinarap niya ang mga ito, pero hindi siya pinansin. Sa halip na pigilan sila, umakyat si Coco kung nasaan sila at sinabihan silang tumabi. Gusto rin niyang sumilip, pero may mga kurtina na humaharang sa kanilang paningin. Umalis ang mga bata at naiwan si Coco na nagtatampo. Bigla, nahanjin ang isa sa kanyang mga kumot at naalala niya ang pasukan sa itaas ng shop. Pumasok si Coco sa loob kung saan makakakuha siya ng magandang tanaw. Pinigilan niya ang sarili na tumingin dahil alam niyang mali iyon. Sa kasamaang palad, hindi niya napigilan ang sarili at sinilip niya ang ginagawa ni Keyfree. Hindi siya makapaniwala nang makita niyang gumuguhit ito ng magic gamit ang isang pen. Doon niya napagtanto na ang wand na ibinigay sa kanya noong bata pa siya ay hindi pala tunay na wand. Ang spells ay hindi basta sinecast, kundi iginuguhit. Matapos ang spell, sinabi ni Keyfree kay Coco na tapos na siya. Wala siyang narinig na sagot kaya tiningnan niya ito. Sa labas, pinasalamatan niya si Coco sa kanyang tulong at makikitang nakabalik siya sa pintuan sa tamang oras. Umalis ang lahat at sinabi ng ina ni Coco na nakahinga siya ng maluwag. Mahal na mahal ni Coco ang magic kaya naisip niyang baka gusto nitong sumama sa witch. Namatay ang ama ni Coco dahil sa sakit, kaya hindi alam ng kanyang ina kung ano ang gagawin niya kung iiwan din siya ni Coco. Nakaramdam ng lungkot si Coco at nangakong hindi niya iiwan ang kanyang ina. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam sila ng magandang gabi sa isa't isa. Hindi na nag-aksaya ng oras si Coco at kinuha ang librong binili niya noong siya ay bata pa. Inaalis niya ang ilalim at doon niya nadiskubre na isa pala talaga itong pen. Maraming beses nang tiningnan ni Coco ang bawat pahina ng magical picture book at napansin niyang puno ito ng mga patterns. Ngayon niya naunawaan na ang wand ay hindi lang simpleng bonus na kasama ng libro. Ang pen mismo ang totoong magic wand, inalis niya ang takip nito at nakita niyang puno ito ng ink. Bago siya magsimula, humingi muna ng paumanhin si Coco sa kanyang ina. Nangako pa rin siyang hindi siya aalis, pero gusto pa rin niyang subukan kung kaya niyang gumamit ng magic. Naglaan si Coco ng oras upang kopyahin ang mga patterns mula sa libro. Sa kasamaang palad, nadismaya siya nang walang nangyari. Hindi naman siya nagulat dahil alam niyang hindi ito magiging ganoon kadali. Bigla, umihip ang mahinang hangin at may patak ng ink na nahulog mula sa kanyang pen. Na-activate nito ang spell at may maliliit na sparks na lumabas mula sa kanyang drawing. Hindi makapaniwala si Coco sa kanyang nakita dahil ibig sabihin ay nakagamit siya ng magic. Natupad ang kanyang pinakamalaking pangarap at halos hindi niya mapigilan ang kanyang sarili sa tuwa. Ibig sabihin nito na ang magic ay kailangang iguhit. Bigla siyang napatigil nang maalala niyang hindi niya dapat nalaman ang lihim na ito. Lahat ng ito ay dahil nakita niya si Keyfree na ginagawa ito at iniisip niya kung magagalit ito kapag nalaman. Kinuha muli ni Coco ang kanyang pen at sinabi niyang gagawa na lang siya ng isa pa. Sa kagubatan, makikita si Keyfree na nagpapahinga at gumawa siya ng maliit na apoy gamit ang magic. May bumabagabag sa kanya at may kinalaman ito sa picture book na narinig niyang binanggit ni Coco. Bigla, napagtanto niya kung ano iyon at agad siyang tumayo mula sa higaan. Bumalik kay Coco, abala siya sa pag-apula ng apoy na siya mismo ang gumawa gamit ang magic. Sinabi niya na nasasanay na siya sa paggamit ng magic at makikitang marami na siyang nagawang drawings. Natutunan ni Coco na ang mas malalaki ay mas malakas kaysa sa maliliit. Ang maayos na pagkakaguhit ay mas tumatagal kaysa sa magulo. Pero mahirap gawin ang mga patterns na malaki at maayos. Naalala niya kung paano ginawa iyon ni Keyfree at kung gaano kadali itong ginawa. Bigla, nagkaroon ng ideya si Coco at kinuha muli ang libro. Napagtanto niyang maaari niyang iguhit ng maayos ang pattern sa pamamagitan ng pag-trace sa halimbawa. Tuwang-tuwa si Coco nang matapos niya ang kanyang pinakamahusay na drawing, pero bigla siyang sinunggaban ni Keyfree.
Habang kumakawala ang magic, mabilis siyang inilayo ni Kifri sa bahay. Dinala niya siya palayo sa magic at galit na tinanong kung siya ba ang gumuhit ng magic. Sigurado siyang ginawa niya iyon kaya inutusan niya itong sabihin kung ano ang iginuhit niya. Gusto ni Kifri malaman kung anong spell iyon, pero hindi alam ni Coco. Tinrace niya lang ang pattern na nasa loob ng picture book. Bigla nilang narinig ang ina ni Coco na tinatawag siya. Nag-aalala ito sa kanya at desperadong sinabi ni Coco na lumayo ito sa bahay. Sa kasamaang palad, wala ng oras dahil mabilis na tinakpan ng yelo ang lahat ng nakikita. Napasigaw si Coco sa takot nang hindi makalayo ang kanyang ina at tuluyang nagyelo sa kinatatayuan. Habang sumisigaw si Coco sa sakit at takot, naisip ni Kifri na ito ay forbidden magic. Desperadong sinabi ni Coco kay Kifri na pakawalan siya, pero alam niyang madadami rin siya sa magic. Wala itong pakialam si Coco dahil gusto lang niyang mailigtas ang kanyang ina. Sinubukan ni Kifri na ipaliwanag na ito ay isang napakalakas na spell at isa rin itong evil na magic. Wala itong epekto dahil determinado si Coco at nakawala siya. Kinailangan siyang sagipin ni Kifri sa pagkahulog, pero walang lunas sa sakit na nararamdaman ni Coco. Sumigaw siya para sa kanyang ina, pero patuloy lamang kumalat ang magic. Hinayla siya ni Kifri palayo at tanging paghingi ng tawad ang nagawa ni Coco. Wala siyang ideya na aabot ito sa ganitong kalala, at sinabi ni Kifri na naiintindihan niya. Itinatago ang magic bilang isang lihim upang hindi na muling mangyari ang ganitong trahedya. Ang lihim ay sapat na ang espesyal na ink at isang set ng casting seals upang magamit ang magic. Ang pagtatago ng katotohanan iyon ang pangunahing patakaran ng pagiging isang witch. Ngayong nalaman na ni Coco ang lihim na ito, kailangan burahin ni Kifri ang kanyang mga alaala. Kinilabutan si Coco nang marinig ito at nakiusap siyang huwag gawin iyon. Kapag nakalimutan niya ang lahat, hindi niya malalaman kung sino ang magliligtas sa kanyang ina. Sinabi ni Kifri na nakakalungkot man, wala na silang ibang pagpipilian. Kung masasabi lamang niya kung anong uri ng seal ang iginuhit niya, maaaring malaman kung paano baliktarin ang nangyari sa kanyang ina. Hindi maalala ni Coco kung anong magic ang iginuhit niya, pero kabisado niya ang laman ng picture book. Bigla, may napagtanto si Kifri, kung ang librong iyon ay gawa ng taong iniisip niya, hindi niya maaaring hayaan na makalimot si Coco. May hinahanap si Kifri at ayaw niyang mawala ang bakas nito. Ang alaala ni Coco tungkol sa libro ang maaaring susi para mahanap ito, kaya siya na lang ang natitirang lead niya. Wala siyang paraan upang matunton ito kung buburahin niya ang kanyang alaala. Tinanong ni Kifri si Coco kung sigurado siyang makikilala niya ang libro kung makita niya itong muli. Gusto niyang malaman kung kabisado niya ang bawat pahina at ang eksaktong pahinang kanyang kinopya. Sinabi ni Coco na sigurado siya at naunawaan niya kung bakit ito tinatanong. Kung makakahanap sila ng kaparehong libro, matutukoy nila ang casting spell na kanyang iginuhit. Nagtanong siya kung ibig sabihin nito ay maililigtas nila ang kanyang ina. Ayaw mangako ni Kifri, pero sinabi niyang may pag-asa pa. Nakiusap si Coco na huwag burahin ang kanyang alaala dahil gusto niyang iligtas ang kanyang ina. Tinanong siya ni Kifri kung kaya niyang itago ang lihim at sinabi niyang kaya niya. Tinanong siya kung handa siyang matuto at nagtaka siya kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Kifri na kapag nalaman na niya ang katotohanan, hindi na ito mababawi. Magiging isa na siya sa mga nakakaalam ng lihim at kailangan niyang piliing tumayo kasama nila. Ito lamang ang paraan para mapanatili niya ang kanyang alaala at idineklara ni Kifri na magiging isang witch siya. Makalipas ang ilang oras, nagising si Coco at nakita niyang nasa isang Pegasus carriage siya. Sinabi ni Kifri na malapit na sila sa kanilang pupuntahan at itinuro niya ang nasa labas. Iyon ang kanyang workshop at ang paaralan kung saan mag-aaral si Coco. Ipinaliwanag ni Kifri na nagtanim siya ng garter seeds sa paligid ng bahay ni Coco. Tatubo ang mga ito sa lalong madaling panahon at magsisilbing barrier. Napansin ni Kifri na malungkot si Coco at tinanong kung ano ang problema. Naiiyak siya at ipinaliwanag niyang nangako siya sa kanyang ina na hindi niya ito iiwan mag-isa. Sinabi ni Kifri na huwag siyang maging mahigpit sa sarili dahil hindi niya alam ang kanyang ginagawa noon. Iminungkahi niya na umiyak siya hanggat kailangan niya upang makapagpatuloy. Gumamit si Kifri ng magic at idineklara na simula ngayon, iyon na ang kanyang bagong tahanan. Namangha si Coco at sinabi ng lalaki na tubig lang iyon. Hindi siya makapaniwala dahil masyado itong bilog at lumulutang para maging tubig. Iniwan siya ni Kifri upang maglinis, pero natatakot siyang hawakan ang magic na hindi niya naiintindihan. Bigla, may isang babae na lumitaw at sinabi na wala siyang dapat ikatakot. Ang spell na iyon ay tinatawag na vapor bubble,
At ito ay magic na humihigop ng tubig mula sa moisture sa hangin. Kailangan mo lang ikiling ang lower tray at kusa ng bubuhos ang tubig. Nagpasalamat si Coco sa babae sa pagtuturo sa kanya kung paano ito gamitin, at sinabi ng babae na gusto niyang pinapasalamatan siya. Nagpasalamat din siya kay Coco bilang kapalit, at nagpasalamat sila sa isa't isa dahil sa pagpapasalamat. May isa pang babae na dumating at sinabihan si Coco na huwag na lang pansinin si Tisha. Ang pangalan ng babaeng ito ay Rick Hay at napansin ni Coco na may dala itong pen at ink. Ang mga babaeng ito ay apprentice witches at mga estudyante ni Kefri. Akala ni Tisha na magiging estudyante rin si Coco tulad nila, pero sinabi ni Coco na hindi pa niya matatawag ang sarili niyang estudyante. Kahapon lang niya unang ginamit ang spell at wala pa siyang karanasan. Bigla, natakot ang mga babae nang mapagtanto nilang si Coco ang gumawa ng isang insidente. Hindi maintindihan ni Coco ang ibig nilang sabihin kaya ipinaliwanag nila na may kumakalat na chismis tungkol sa isang outsider na gumamit ng forbidden magic. Sinasabi rin ng mga tao na ang taong iyon ay pinayagang maging apprentice kahit buo pa ang kanyang alaala. Bumalik si Kefri at sinabi sa ibang mga babae na pumunta na sa kanilang mga silid upang mag-aral matapos ang kanilang mga gawain sa umaga. Binigyan niya si Coco ng parehong kasuotan na suot ng kanyang ibang mga estudyante at sinabi niyang ipapaliwanag niya ang lahat. Kapag handa na siya, sinabi ni Kefri na ikukwento niya ang kasaysayan ng magic. Sinimulan niya sa pagpapaliwanag na noon, ang magic ay hindi isang espesyal na bagay. Ang kailangan lamang ng isang tao ay kombinasyon ng mga kilalang patterns at specially made ink. Isa itong pamilyar na kasangkapan na maaaring gamitin ng kahit sino, pero paulit-ulit itong nagdulot ng kaguluhan. Kapag ang mga tao ay binigyan ng kapangyarihang gawin ang kahit ano, gagawin talaga nila ang kahit ano. Dahil dito, maraming kakilakilabot na spells ang nalikha, at ang iilang may konsensya ay umiwas sa kaguluhan at nagkaisa bilang mga witches. Layunin nilang burahin ang alaala ng ibang tao tungkol sa magic at ipagkatiwala ang lihim lamang sa mga disipulong na numpang protektahan ito. Mula noon, pinaniwala ang mga tao na ang magic ay isang kapangyarihang tanging piling tao lamang ang maaaring gumamit. Kapag kumalat ang katotohanan, babagsak muli ang mundo sa kawalan ng batas. Lahat ay maingat sa lihim na ito, kaya nag-uusap-usap sila tungkol sa nangyari kay Coco. Hindi sila sinisisi ni Coco dahil alam niyang siya ang dahilan ng lahat. Naisip niya kung ano nga ba ang forbidden magic, ipinaliwanag ni Kefri na ito ay magic na iginuhit noong panahon ng kaguluhan at ipinagbawal noong araw na nagkaisa ang mga witches. Sa madaling salita, ito ay magic na ginagamit para saktan ang iba. Desperadong nais ni Coco na malaman kung alin sa mga spells ang forbidden dahil matatakot siyang gumawa ng kahit ano kung hindi niya alam kung ano ang dapat niyang iwasan. Karaniwan, sinasabihan ni Kefri ang kanyang mga estudyante na maging matyaga, pero iba ang sitwasyon ni Coco. Ipinaliwanag niya na napakaraming forbidden spells, pero kapag pinasimple, malinaw ang patakaran, ang anumang spell na direktang ginagamit sa katawan ng tao ay ipinagbabawal sa lahat ng pagkakataon. Kabilang dito ang transformation, age alteration, manipulation ng thoughts o emotions, pananakit sa iba o kahit ang paghil sa kanila. Mayroon lamang isang exception, tama ang hinala ni Coco na ang exception ay ang spell na nagbo-blur ng memories. Ipinakita ito ni Kefri habang ipinapaliwanag na karamihan sa mga spells ay ginagamit sa mga bagay tulad ng carriages o lamps. Nagbigay siya ng isa pang halimbawa, isang window, matapos ilagay ang window frame sa tamang posisyon, na-activate ang spell. Bumukas ang bintana at nagulat si Coco nang makita ang isang napakalawak na lawa. Hindi ito makatwiran dahil napapalibutan sila ng mga burol kanina lamang. Ipinaliwanag ni Kefri na ito ay tinatawag na windowway. Kinokonekta nito ang dalawang bilog na bintana na may parehong pattern. Itinuro ni Kefri ang isang gusali sa malayo at sinabi na iyon ang Tower of Tomes. Upang mapanatili ang kaalaman, lahat ng libro na may kaugnayan sa magic ay dinodoble roon sa mismong sandaling ito ay naisulat. Napagtanto ni Coco na dapat ay may kopya roon ng picture book na ginamit niya kaya gusto niyang pumunta agad sa tower. Tumanggi siyang matulog hanggat hindi niya ito nahahanap, pero ibinunyag ni Kefri na may humahadlang sa kanila. Nagsimulang umalon ang lawa at isang napakalaking nilalang ang nagpadala ng tubig sa pamamagitan ng windowway. Matapos isara ang bintana, sinabi ni Kefri na ang kanilang nakita ay isang librarian's trial. Ipinaliwanag niya na ang Tower of Tomes ay pinoprotektahan ng 4 na librarians, at ang mga witches lamang na makakatalo rito ang pinapayagang makapasok. Ibig sabihin, kailangang mag-aral ni Coco kung nais niyang makapasok. Sinabi niya na normal lamang na makaramdam ng takot si Coco,
pero ang mga spells na hindi forbidden ay maaaring magdala ng kasiyahan sa lahat. Kaya nais ni Kefri na matutunan niya ang mas banayad na spells. Sumang-ayon si Coco at idineklara na handa na siyang matuto. Dinala siya ni Kefri sa isang silid at napansin niyang wala roon ang kanyang roommate na si Aget. Ipinaliwanag niya na maghahati sila ni Aget sa workspace na iyon, pero magkakaroon din siya ng sariling bedroom. Ang kanyang kwarto ay nasa likod ng workspace pababa ng hagdan. May trabaho pang kailangang tapusin si Kefri kaya sinabi niyang ipaalam sa kanya kung may kailangan si Coco. Sa labas, gumamit si Kefri ng isang device upang makipag-ugnayan sa isang tao. Nagpasalamat siya dahil pinayagan siyang tanggapin si Coco bilang kanyang apprentice. Habang ini-explore ni Coco ang silid, nagulat siya nang makarinig ng boses. Si Aget iyon, at sinabi niyang tumabi si Coco para makalapag siya ng maayos. Umalis sa daan si Coco at sinubukan niyang magpakilala. Pinutol siya ni Aget dahil kilala na niya kung sino siya. Siya ang outsider na pinag-uusapan ng lahat, at alam ni Aget na magiging bagong estudyante siya. Humingi ng paumanhin si Aget sa nangyari sa kanyang ina, pero hindi siya kasing bait ng inaakala. Malamig niyang sinabi na dahil sa ginawa ni Coco, hindi na kailanman babalik sa pagiging tao ang kanyang ina. Sinabi ni Coco na narito siya upang iligtas ito, pero muli siyang pinutol ni Aget. Si Aget at ang iba pa ay matagal nang nagpa-practice ng pagguhit ng custom seals hanggang sa mang-itim ang kanilang mga daliri sa buong buhay nila. Nagtrabaho sila ng walang pahinga hanggang sa makapasa sila sa mga pagsusulit. Doon lamang sila pinayagang maging apprentices, hindi nagustuhan ni Aget kung paano nakarating si Coco rito, at sinabi niyang isa lamang siyang ordinaryong babae na walang alam. Upang mas lalong ipakita ang kanyang nararamdaman, sinabi niya na walang paraan para ang isang outsider tulad ni Coco ay maging isang witch. Sinabi ni Coco na nakapag-draw na siya ng spells at hindi niya malalaman kung kaya niya hanggat hindi niya sinusubukan. Ipinahayag ni Aget na kailangan niyang patunayan ang sarili at magsisimula ang kanyang test bukas. Nang gabing iyon, nagkaroon ng welcome party para kay Coco, pero nadismaya ang mga babae nang makitang pareho lang ang pagkain tulad ng dati. Ipinaliwanag ni Kefri na biglaan ang lahat kaya sa ibang pagkakataon na lang ang mas maayos na selebrasyon. Kumakain si Aget sa kanyang kwarto gaya ng nakasanayan, kaya kumain sila nang wala siya. Namangha si Coco sa masarap na pagkain at sinabi ng mga babae na mahusay magluto si Kefri. Nang gabing iyon, humiga si Coco pero hindi niya napigil ang umiyak habang iniisip ang kanyang ina. Kinabukasan, naalala niya na kailangan niyang pumasa sa mga test upang maging apprentice. Nagbabasa si Coco ng libro pero hindi nito ipinaliwanag kung ano ang dapat niyang gawin. Ipinaliwanag ni Kefri na maraming bagay tungkol sa magic ang hindi matututunan sa libro, at mas matututo siya sa paggawa kaysa sa pagbabasa. Kaya ipinakita niya ang ilang tools na tinatawag na components na ginagamit sa pagguhit ng magic. Sinabi ni Coco na mukhang cool ang lahat, pero natatakot pa rin siyang hawakan ang ink wand. Isinantabi niya ang kanyang takot dahil gusto niyang mailigtas ang kanyang ina kahit ano paman. Nagsimula ang kanilang lesson at agad na na-overwhelm si Coco. Nag-alok si Kefri na magpahinga muna siya, pero sinabi ni Coco na ayos lang siya. Pagkatapos nito, gusto ni Kefri na ipaliwanag niya ang kanyang natutunan. Sinabi ni Coco na ang isang spell ay binubuo ng 3 elemento. Ang sigil sa gitna ang una at napapalibutan ito ng mga linya na tinatawag na signs. Pagkatapos ay may outer circle na kumukumpleto rito na tinatawag na ring. Ang mga uri ng sigils ay fire, water, light, at wind. Ang signs ang nagtatakda kung anong anyo ang kukunin ng magic pati na ang laki at direksyon nito. Kapag nakumpleto ang outer ring, nito nilalak ang seal at ina-activate ang spell. Excited si Coco na subukang gumuhit, pero nag-alangan siya sandali. Nagsimula rin siya kalaunan, pero hindi siya nasiyahan sa kanyang ginawa. Sinabihan siya ni Kefri na huwag itong itapon, pero ayaw pa niyang ipakita ito. Sinabi niyang magulo ito at hindi maayos ang mga linya. Ipinaliwanag ni Kefri na normal lang iyon dahil nag-aaral pa siya. Ang gusto niyang ituro ay hindi niya naisara ang kanyang ring. Ipinaalala niya na hindi maa-activate ang spell kung hindi ito isang kumpletong bilog. Pinakalma siya ni Kefri at sinabing normal lang ang hindi steady na kamay kapag gumagamit ng bagong tool. Kung magpapatuloy siya, matututunan din niyang kontrolin ito agad. Inutusan siya na isara ang bilog para ma-activate ang spell. Nagtagumpay ito, pero ang spell ay napunta kay Aget at nabasa siya ng tubig. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Coco at napansin niyang nasira rin niya ang drawing ni Aget. Sinabi ni Aget na hindi siya galit at gusto lamang niyang makita ang custom seal na iginuhit ni Coco. Ipinakita nila ito at agad nakita ni Aget ang problema.
Ipinakita niya kay Coco na mas mahaba ang isa sa kanyang signs kaysa sa iba. Dahil dito, napalakas ang pressure sa isang direksyon kaya sumabog ang tubig. Humanga si Kifri kay Agit tulad ng dati kaya sapat ang tiwala niya upang iwan si Coco sa kanyang pangangalaga. Nagulat si Coco at ipinaliwanag ni Kifri na pupunta siya sa Great Hall sa loob ng 2 o 3 araw. Nag-alala si Coco, pero sinabi ni Kifri na marami siyang matututunan mula sa kanyang mga kasama. Inutusan siya na pagmasdan si Agit at matuto mula rito. Humingi ng paumanhin si Coco sa nangyari, pero pinigilan siya ni Agit at sinabihang tumigil na. Naging seryoso ito at pinaalala kay Coco na sinabi niyang kailangan niyang patunayan ang sarili niya. Muling natakot si Coco at idineklara ni Agit na magsisimula na ang kanyang test ngayon. Sa kabilang banda, makikita si Kifri na dumaan sa isang portal papunta sa Great Hall. Habang papasok siya, bigla siyang natamba ng isang babae mula sa anino. Sinabi nitong matagal na silang hindi nagkikita at tinawag niya si Kifri na problem child ng Great Hall. Ang pangalan niya ay Aurelio at sinabi ni Kifri na hindi na siya ang dating taong iyon. Nagtanong si Aurelio kung totoo ba iyon dahil narinig niyang muli itong nagdudulot ng gulo. Alam niyang may bago itong apprentice at hindi makapaniwala si Kifri kung gaano kabilis kumalat ang balita. Alam ni Aurelio na maaaring may koneksyon si Coco sa misteryosong grupo na tinatawag ng mga tao na Brimcaps. Walang gumamit ng forbidden magic sa loob ng 4 na taon, kaya naniniwala siyang mahalagang lead si Coco. Ipinaliwanag ni Kifri na hindi pa nakakapasa si Coco sa kanyang test kaya hindi pa siya opisyal na apprentice. Masyado pang maaga para rito at hindi maganda ang timing. Sa panahong ito ng taon, ang test area ay nasa pinakamataas nitong lokasyon at ito ang pinakamapanganib. Hindi niya kayang ilagay si Coco sa ganitong test ngayon dahil hindi lang siya babagsak, kundi maaaring mawalan pa siya ng buhay. Samantala, bumalik kay Coco na nagdadalawang isip kung tama ba ang ginagawa nila. Inihahanda ni Agit ang portal, pero sinabi ni Coco na wala si Kifri. Sinabi ni Agit na mag-isa rin naman niyang haharapin ang test kapag dumating ang oras. May pag-aalinlangan pa rin si Coco dahil kakadating niya pa lang, pero sinabi ni Agit na pumasa siya sa test noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Lahat sila ay kailangang pumasa upang maging apprentices kaya nasa parehong sitwasyon si Coco. Ipinaliwanag ni Agit na ang unang test ay tinatawag na Consent of the Crown. 3 contraptions lamang ang maaaring dalhin ng participants kasama ang kanilang components. Kailangang marating ni Coco ang tuktok ng Dada Range at kunin ang Dedam Orb na tumutubo roon. Binigyan siya ni Agit ng Guidance Orb na magtuturo ng tamang direksyon. Pagkatapos ay binigyan siya ng Vapor Bubble para sa inuming tubig. Binuksan ni Agit ang portal at sinabihan si Coco na pumasok. May isa pa siyang maaaring dalhin kaya naisip niyang kumuha ng sapatos tulad ng suot ni Agit. Nakita niyang ginamit iyon ni Kifri at Agit at alam niyang isa itong contraption. Napansin niyang kumikislap ang souls habang lumilipad sila. Nais sana ni Coco na makahiram, pero hindi natuwa si Agit. Napagtanto ni Coco na samobra siya kaya binawi niya ang sinabi. Bamantong hininga si Agit at ipinahiram ang kanyang sapatos kay Coco. Wala na siyang gustong pag-usapan pa kaya itinulak niya si Coco papasok sa portal. Doon lamang naalala ni Agit na sabihin na isang beses lang maaaring kunin ang test. Kapag bumagsak siya, hindi na siya kailanman magiging apprentice ni Kifri. Hindi na siya matuturuan ng magic at kailangan niyang umalis sa atelier. Naghanda si Coco, pero natatakot siya kahit sa pinakamaliit na tunog. Alam niyang wala nang atrasan kaya kailangan niyang gawin ang kanyang makakaya. Iniisip niya kung paano gumagana ang guidance orb kaya sinilip niya ito ng mabuti. Ang tangkay sa loob ay nagsimulang gumalaw at kumatok sa gilid ng salamin. Kumakatok ito sa isang partikular na direksyon kaya napagtanto ni Coco na iyon ang gustong tahakin nito. Natatakot pa rin si Coco sa madilim na kagubatan, pero nagawa niyang lakasan ang loob niya. Sinabi niya sa sarili na parang pag-akyat lang ito ng bundok at nagpatuloy siya. Agad siyang nadapa, pero hindi siya handang sumuko. Nakapasa si Agit sa test noong 10 taong gulang pa lamang ito kaya sigurado si Coco na kaya niya rin. Matapos malampasan ng ilang maliliit na pagsubok, nakalabas si Coco sa kagubatan. Napakaganda ng tanawin at napagtanto niyang ito ang Daden Range. Ngayon ay pataas na ang tinuturo ng Guidance Orb, ibig sabihin kailangan niyang humanap ng paraan upang makarating doon. Bigla niyang napansin ang isang ibon na lumilipad at naalala niyang hiniram niya ang sapatos ni Agit. Sinabi ni Coco na, "Fly," habang tumatalon, pero wala itong nangyari. Tiningnan niya ang souls at napansin niyang hati ang casting seal sa kaliwa at kanang paa. Sinubukan niyang muli,
pero sinigurado niyang pantay ang kanyang mga paa. Namangha siya ng gumana ito at nagsimula siyang lumutang. Sandali lamang niya itong na-enjoy dahil mahirap itong kontrolin at muli siyang bumagsak. Nadismaya siya sa sarili dahil sa pagiging clumsy, pero agad niyang naalala na iyon ang unang beses niyang lumipad. Ang paglipad ang magdadala sa kanyang pupuntahan kaya sinubukan niya ulit. Kumpiyansa si Coco na kaya niya, pero bumagsak lang siyang muli sa kagubatan. Hindi pa rin siya sumuko at nagpatuloy sa pag-practice. Samantala, kay Kifrey, makikita na ang lungsod na kanyang kinaroroonan ay nasa ilalim ng tubig. Nagsumite siya ng ilang papeles para sa isang application at sinabi niyang maaari siyang tumira sa Great Hall. Kung lilipat siya roon, hindi na niya kailangang bumiyahe para sa maliliit na bagay. Ang Great Hall ang sentro ng mga witches at naroon na ang lahat ng kailangan nila. Sinabi ni Kifrey na pumupunta lamang siya roon kapag may kailangan siya at halatang malalim pa rin ang kanyang galit sa lugar na iyon. Binago ng babae ang usapan at sinabihan si Kifrey na bantayan ang kanyang mga apprentices. Bata pa ang mga ito at hindi mo alam kung ano ang maaari nilang gawin kapag walang nakabantay na matatanda. Bumalik kay Coco, makikitang natutunan na niyang panatilihin ang kanyang balanse. Sinubukan niyang umakyat ng mas mataas sa unang pagkakataon, pero napunta lang siya sa ibabaw ng isang lumulutang na lupa. Nagawa niyang maiwasang bumagsak, pero hindi pa rin maayos ang kanyang kontrol. Naiwan si Coco na nakakapit sa isang ugat at may kakaibang nilalang na lumitaw. Binangga siya ng maliit na nilalang at nagulat si Coco. Bumagsak siya muli at bahagyang nakaiwas sa matinding pagbagsak. Ang nilalang na iyon ay tinatawag na brush body at ngayon lang ito nakita ni Coco. Sumunod ito sa kanya at napansin ni Coco na puno ng putik ang kanyang sapatos. Pinatuyo niya ito ng kaunti, pero kinilabutan siya nang mapagtanto niyang nabura niya ang casting seal. Ito ang pinakamasamang bagay na nagawa niya, pero pinaalalahanan niya ang sarili na maaari niya itong iguhit muli. Sa kasamaang palad, lalo pang lumala ang sitwasyon nang makita niyang natapon ang conjuring ink sa loob ng kanyang bag. Hindi alam ni Coco kung ano ang gagawin at iniisip niyang baka tapos na ang lahat. Sa workshop, iniisip ni Tishia kung nasaan si Coco, ipinaliwanag ni Aget na wala siya roon dahil pumunta siya sa Daden Range para sa kanyang test. Kinilabutan si Tishia dahil kaka-rating pa lang ni Coco at hindi pa siya handa. Nagtaka siya kung bakit hindi siya pinigilan ni Aget. Kaya kinailangan ni Aget na ipaalala kay Tishia kung paano talaga ginagawa ang mga bagay. Karaniwan, kinukuha muna ng mga tao ang test bago pa man sila makarating dito. Sinabi ni Aget na kung hindi kayang pumasa ni Coco sa simpleng test na ito, hindi siya dapat maging apprentice. Wala nang mas kinaiinisan si Aget kundi ang mga taong hindi kayang gawin ang kaya niyang gawin. Kinamumuhian niya ang mga ito dahil wala siyang napapala sa pakikisalamuha sa ganitong klaseng tao. Totoo ito para sa lahat ng nakikilala niya, pero mas lalo na para sa mga outsider. Sinabi ni Aget kay Tishia na huwag mag-alala dahil sigurado siyang babagsak si Coco at babalik din agad. Sa panahong ito ng taon, nasa pinakamataas na bahagi ang Daden Range kaya hindi kayang marating iyon ni Coco gamit lang ang kanyang sapatos. Itinuro ni Aget na hindi pa nga alam ni Coco ang mga patakaran o kung gaano talaga kapanganib ang test na ito. Walang emosyon si Aget nang sabihin niyang ayaw niya ng isang tulad ni Coco sa kanilang mundo. Nawalan ng gana si Tishia sa pagkain at tinanong ni Ricky kung hindi na ba siya kakain. Sinabi ni Tishia na nalulungkot siya, pero sinabi ni Ricky na handa na siyang kumuha ng isa pang serving. Nagulat si Tishia at naisip kung siya lang ba ang nag-aalala para kay Coco. Sinabi ni Ricky na wala silang magagawa kundi hintayin ang pagbabalik ni Kifrey. Samantala, makikita si Coco na sinusubukang maabot ang isang lumulutang na lupa sa pamamagitan lamang ng pag-abot dito. Siyempre, hindi ito gumana at napagtanto niyang wala itong silbi. Sinubukan niyang iguhit muli ang seal gamit ang natitirang kaunting ink, pero hindi na siya makalutang. Sumisip-sip lang ang ink sa soles at nagiging malabnaw dahil basa pa ang kanyang sapatos. Bigla, may napagtanto si Coco, kung iguguhit niya ang seal direkta sa kanyang mga paa, baka gumana ito. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang inaalis niya ang kanyang sapatos, pero agad niya itong pinigilan ng sarili. Ipinagbabawal ang magic na direktang iginuguhit sa katawan kaya hindi niya ito maaaring gawin. Nawawalan na ng pag-asa si Coco at hindi niya alam kung anong klaseng magic ang dapat niyang gamitin. Sa ganitong takbo, siguradong babagsak siya at naisip niyang tama si Aget. Naisip niya na kahit sino ay maaaring gumuhit ng spell, pero hindi ibig sabihin ay magaling na sila rito. Napagtanto ni Coco na kailangan talagang espesyal na tao para maging isang witch.
Ang ibang mga babae ay matagal nang nagpa-practice ng spells mula pa noong bata pa sila. Mas kaunti ang karanasan ni Coco at naisip niyang hindi niya kayang abutin ang kanilang antas. Bigla, naalala ni Coco ang kanyang natutunan noong bata pa siya, tinuruan siya ng kanyang ina kung paano maggupit ng tela. Doon sila kumikita at araw-araw siyang nagpa-practice. Malapit si Coco sa kanyang ina at nagsumikap siyang matutunan ang kasanayang iyon. Naging mahusay siya rito hanggang napansin ito ni Kefri. Naalala ni Coco kung paano siya tinawag nitong isang skilled craftsman at sinabi nitong ang kanyang trabaho ay tunay na magic. Bigla, napagtanto ni Coco na mayroon din siyang sariling magic. Bumalik ang kanyang pag-asa nang mapagtanto niyang may kakayahan siya. Ilang sandali pa, makikita si Coco na nagtipon ng mga matutulis na bato. Pinunit niya ang tela at ibinalot ito sa bato na may kaunting ink sa dulo. Pagkatapos ay nilagyan niya ito ng kaunting tubig upang maging mas malabnaw at magamit bilang pen. Mabuti na lamang at natuyo na ang putik sa kanyang cape kaya naging mas matigas ito. Mas madali na niyang magagawang gumuhit dito kaya nagsimula na siya. Huminga ng malalim si Coco at ginawa ang kanyang unang guhit. Habang gumuguhit siya ng linya, ini-imagine ni Coco na ginagabayan siya ng kanyang ina tulad ng ginagawa nito noong bata pa siya. Habang nagpapatuloy siya sa pagguhit, naalala ni Coco ang sinabi ni Kefri na normal lang ang hindi steady na kamay kapag gumagamit ng bagong tool. Kaya lumipat si Coco sa isang tool na sanay na siyang gamitin, tulad ng matulis na batong ito. Ilang sandali pa, makikitang natapos na ni Coco ang paggawa ng isang sail para sa maliit niyang bangka. Binati niya ng magandang umaga ang brush body at ipinakita niya ang kanyang ginawa. Inamin niya na medyo pangit ang kanyang casting seal, pero may dahilan iyon. Para makagawa ng maayos na casting seal, kailangang nasa gitna ang sigil at pantay ang mga signs. Sinabi sa kanya noon na kapag hindi balanced ang signs, maaaring mag-focus ang sobrang energy sa isang direksyon. Hindi ito aksidente para kay Coco, kundi sinadya niya ito. Gusto niyang makita kung ano ang mangyayari kung pahahabain niya ang seal ng kusa. Kung tama siya, ang sobrang force sa isang direksyon ay maaaring magamit sa kanyang advantage. Mukhang excited ang brush body kaya tinanong ni Coco kung gusto rin itong sumama. Sumang-ayon ang maliit na nilalang kaya sinabi niyang kumapit ito ng mahigpit. Handa na si Coco subukan kung gagana ito kaya isinara niya ang ring ng kanyang seal. Sa simula, naging matagumpay ito dahil malakas na hangin ang nabuo sa paligid niya. Ngunit nagsimulang mataranta si Coco dahil may mali, at iniisip niya kung mali ang direksyon ng signs. Nawalan ng kontrol ang bangka at kumapit si Coco ng mahigpit. Sobrang lakas ng force ng spell para sa maliit na bangka kaya nagsimula itong masira. Sa huli, hindi kinaya ng bangka at naputol ang sail. Desperadong kumapit si Coco at ang sail ang nagdala sa kanya paitaas sa langit. Siyempre, hindi ito stable, pero natuwa si Coco nang mapagtanto niyang nagawa niyang gumana ito. Hindi man madali, nakahanap siya ng paraan upang lumipad gamit ang sarili niyang spell. Parang isang panaginip habang lumilipad siya ng mataas sa kalangitan. Habang tumitingin siya pababa, hindi niya maiwasang maalala ang dati nilang bahay. Hindi niya akalaing ang pagtulong sa kanyang ina ay makakatulong din sa kanya upang matutunan ang magic. Naging emosyonal si Coco nang mapagtanto niyang ang kanyang ina ang tumulong sa kanya upang makamit ang kanyang pangarap. Muling nag-focus si Coco at tumingin sa guidance orb. Nakataas pa rin ang direksyon nito, ibig sabihin mas mataas pa ang Dedam Orb kaysa sa kanyang kasalukuyang kinalalagyan. Matapang na umakyat pa si Coco sa langit at sinundan ang direksyon ng orb. Sa wakas, nakita niya ang orb sa isang piraso ng lupa at lumapit siya rito. Sa kasamaang palad, masyado siyang mabilis kaya nalampasan niya ito sa unang subok. Inayos muli ni Coco ang kanyang sarili pero muli siyang sumablay. Paulit-ulit siyang sumubok, pero napakahirap kunin ang orb. Halos bumagsak siya sa isa pang lumulutang na lupa at kailangan niyang mag-focus muli. Naalala niya ang mga sandaling hawak siya ng kanyang ina noong bata pa siya. Tiningnan ni Coco ang kanyang kamay at tinawag ang kanyang ina. Matatag ang kanyang determinasyon at sinabi niyang hintayin siya nito. Muli siyang sumugod at idineklara na pananagutan niya ang kanyang ginawa. Inabot ni Coco ang kanyang kamay hanggat kaya niya at isinugal ang lahat. Hindi pa siya kailanman naging ganito ka-focus at inabot niya ang herb sa huling pagkakataon. Samantala sa workshop, nagulat si Kefri nang sabihin ng ibang mga babae na si Coco ay pumunta upang kunin ang test. Napakapanganib nito kaya nagpa siya si Kefri na kailangan niya siyang iligtas. Nag-aalala si Tishia dahil babagsak si Coco kapag pinutol niya ang test nito. Nakapagdesisyon na si Kefri at sinabi niyang masyado pang maaga para sumailalim si Coco sa test.
Hindi siya lumaki sa mundo ng magic tulad nila kaya nasa panganib ang kanyang buhay. Hindi ito maaaring hayaan ni Kefri dahil kung may mangyari kay Coco, hindi lang siya ang mawawala. Mabilis siyang pumunta upang buksan ang portal, pero nagulat ang lahat nang makita nilang pabalik na si Coco. Hindi napigilan ni Tishia ang kanyang ginhawa at sinabi niyang sobra siyang nag-alala. Agad na lumapit si Coco kay Aget at ipinakita na nakuha niya ang consent of the crown. Walang ipinakitang emosyon si Aget, pero masaya pa rin si Coco dahil ito ang patunay na kailangan niya. Sa kanyang pagkagulat, umalis lang si Aget nang walang sinasabi. Si Kefri naman ay maraming sasabihin, ipinaalala niya na napakapanganib ang mag-cast ng spells ng walang tamang paghahanda at sapat na kaalaman. Nagalit si Kefri dahil akala niya ay natutunan na ni Coco ang aral na iyon. Muntik na niyang ikamatay ang ginawa niya kaya pinagbawalan niya itong ulitin pa iyon kahit kailan. Nakonsensya si Coco sa pag-aalala ng lahat kaya humingi siya ng paumanhin. Sinabi ni Kefri na hindi niya kailangang ilagay ang sarili sa panganib para patunayan ang kahit ano. Ipinahayag niya na apprentice na siya at ipinakita ang isang kahon na kanyang dala. Alam na ni Tishia kung ano ito kaya labis siyang natuwa. Binuksan ni Coco ang kahon at hindi siya makapaniwala sa laman nito. Ipinaliwanag ni Kefri na ito ang patunay na isa na siyang witch. Habang isinusuot ni Coco ang kanyang bagong kasuotan, ipinaliwanag ni Kefri ang kahulugan nito. Ito ay parehong simbolo ng kanilang pride at isang shackle na nakapatong sa kanilang ulo upang hindi nila abusuhin ang kanilang magic. Hanggat suot ito ni Coco, hindi niya makakalimutan ang bigat ng responsibilidad nito. Nang tuluyang makapagbihis si Coco, tinapos niya ito sa pagsusuot ng iconic pointed hat ng mga witch. Sinabi ni Kefri na alagaan niya ito ng mabuti at nangako si Coco na gagawin niya iyon. Handa na silang magpatuloy sa kanyang araw. Pero kung alam ang tiyan ni Coco, sinabi ni Tishia na kumain muna sila at sinabi ni Rick Hay na kailangan din niyang maligo, tapos na ang test kaya naghanda ang masayang grupo para sa susunod na kabanata. Bigla, makikita ang isang maskman na tila pinagmamasdan si Coco sa buong oras. Natutuwa siya sa kanyang nakita at sinabi niyang may isang seed na sumi bowl. Salamat sa panonood ng aking recap. Huwag kalimutang i-like ang video.